Ang buhay ng tao ay pinagpapasalamat at bawat minuto at segundo ay dapat alam ito ng Panginoon Diyos. Isang guri natin ang buhay natin sa Kanya at tayo'y bibigyan ng lubos na kahalagahan kung papaano natin gamitin ang buhay sa paanan ng ating Panginoon Diyos. Ako'y bumabati sa aking asawa at ngayon ay nagdiriwang siya ng 53rd birthday ng kanyang buhay. Ang dalangin ko sa aking asawa ay patuloy na pasaganain ang kanyang buhay at gamitin ang kanyang buhay sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos. Siya po ay isang volunteer worker sa isang church sa Santa Rosa. At the same time po ay siya ay head nurse sa PICO department at isang butihing asawa at ina ng 3 lalaking anak at magiging lola someday. Kaya ang dalangin ko po, katulad po ng binanggit dito sa banal na kasulatan sa mga Kawikaan chapter 9 verse 11, ganito ang sinasabi: sa pamamagitan ko hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Kaya mga kapatid, mga magulang, walang ibang dapat paglingkuran kung hindi ang Panginoon Diyos. Dahil siya ang nagbigay ng buhay, dapat bawat oras at minuto natin sa Panginoon nating dalhin. Hindi po importante ang handaan sa lahat ng birthday na dumarating sa atin. Unahin po natin ang magpasalamat tayo. At biyaya na lang ng Panginoon Diyos, second priority na lang natin kung mayroon tayong pagsasaluhan sa hapag. Importante, hingin natin sa Panginoon Diyos ang kalakasan at ang araw-araw na pagkalinga niya sa atin. Ilayo tayo sa anumang pagkakasakit, ilayo tayo sa anumang aksidente, ilayo tayo sa anumang hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kung hindi laging hingin po natin ang pagpapala at pagkalinga ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, ang aking asawa na ito, araw-araw po siyang pumapasok except sa Saturday and Sunday, dahil ito po ang privilege ng isang head ng isang department sa ospital. At shoutout po sa mga taga-PICO at ganun din sa mga kumari at kumpare namin at sa mga kaibigan, relatives ng aking asawa. Ito po ay si Michelle Gabriel na walang humpay ang pagmamahal po para sa akin at sa Diyos, maging sa aming pamilya. Although na wala na po ang kanyang mga magulang, kaya ang mga blessing na natatamasa po niya ngayon ay hindi na po makita at madama ng mga magulang dahil maaga po silang naulila. Pero may mga bagay tayo na pinagpasalamat sa Diyos. Ang lahat ng ito ay kaparaanan ng Panginoon Diyos. Kaya tayo na naiwan dito sa lupa ay bigyan nating halaga. Health is wealth. Ang ating kalusugan ay kayamanan na galing sa Diyos. Meron po ako ibabahagi sa inyo na isang napakaganda, at ito po ay share post ng aking pong hipag, at gusto ko po na ibahagi din sa inyo. At ito po ay mayroong kaugnayan sa buhay ng tao at kung paano nating pahalagahan ang kalusugan natin na bigay ng ating Panginoon Diyos. Ay meron po ito, o tingnan po natin ang kung paano natin gamitin ang ating buhay na naayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay isang napakagandang testimony ni Krista Rodriguez. Ito pong si Krista Rodriguez ay isang famous designer, world famous designer, at
isinulat po niya ito bago siya mamatay. At si Krishna po ay namatay siya at the age of 40 dahil sa stomach cancer. So ito po ang kanyang isinulat. Meron akong mga mamahaling mga sasakyan sa aking garahe. Pero ngayon, ako po ay nakasakay sa wheelchair. Sa aking bahay, may mga iba't ibang branded na aking mga damit, sapatos, at iba pang mga mahalaga para sa akin sa katawan ko. Pero ngayon, nakasuot ako ng damit ng pang-ospital. Meron akong mga savings. Napakaraming savings ko. Pero ngayon, ito ay naibabayad ko sa bill ng hospital. Sa aking bahay, malakastilyo ito, mansion ito. Pero ako'y natutulog sa bed ng ospital. Ang gastusin ko ay mala 5-star hotel. Pero ngayon, clinic to clinic na lang ang aking pinapupuntahan. Sarami ng aking mga fans para mag-autograph ako. Pero ngayon, record na lang ng ospital at billing ang aking pinipirmahan. Marami akong mga hairstylist, barbers. Pero ngayon, wala na akong buhok sa aking mga ulo. Mayroon ako sariling private jet. At gusto kong pumunta kahit saan kung ang nais. Pero ngayon, ako ay lumalakad patungo na lang sa ospital na mayroong nag-a-assist sa akin. Marami akong mga pagkain, iba't ibang klase ng pagkain sa hapag. Pero ngayon, 2 tableta na lang ang aking iniinom na may mga kasamang konting tubig. Ang bahay, ang magarang sasakyan, ang sariling jet plane, ang mga iba't ibang kagamitan sa bahay, ang saving sa bangko, ang karangyaan at ang kagalakan ng pangsarili ay hindi na ito magagamit para pansarili ko sa ngayon, dahil hindi kailanman madudugtungan ang hirap na dinaranas ko ngayon, maliban na lamang kung dumating ang kamatayan sa buhay ko. At ito pa ang binanggit po niya: at sa huli ng iyong buhay, napaka-importante po ng kalusugan. Mga kapatid, mga magulang, health is wealth. Ang biyaya ng kalusugan ay nanggagaling sa Diyos. Kailangan po natin alagaan, mag-monitor po tayo. Ito po yung sinasabi ko nung last vlog po natin. Maging vigilante tayo sa kapanahunan po natin ngayon. Ito makapagdudugtong ng haba ng buhay na pinagkaloob ng Panginoon Diyos sa atin. May pagkakataon sa buhay natin na napakahirap po nating limiin at kung papaano natin ito gagawin na mas mabuti. Sa aking asawa, sa 53rd birthday ng kanyang buhay, nawa madugtungan pa ang iyong mahabang buhay at masaganang buhay kasama ng iyong pamilya. Nandito ako para suportahan ka sa lahat ng bagay. Huwag kang mag-alala, next year ay malapit na akong mag-exit at magkakasama na tayo. Sabi nga nung iba, magkasama tayong tatanda. Anyway, ang lahat ng bagay na ito ay para sa buong pamilya, siyempre para sa gawain ng Panginoon Diyos. Nawa,
sa magandang kapaligiran dito sa Saudi Arabia. Madama mo, aking mahal, Michelle, Gabriel, ang aking pong pagbati sa iyo. Dumami pa ang iyong buhay at gamitin mo ang iyong kalakasan sa Panginoon na nagbigay ng kalusugan magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen at amen.